Ito yung gusto ko. Ano? Okay, ito ang bodega namin. Makalat, makalat. So, tandaan nyo yan ha. Yung mga nakalagay dito, sa unit na to, ito, itlog, ayan, mga sabon, mga plastic, Ace ice cream na istakan, mga istakan natin ng ice cream. Heto yung yelo. Gabi na po dumating. April ano ba ngayon? April 27 or 28? Gabi na dumating ang yelo. Ngayon lang nakapag-repack, hindi nakapagbenta ng magaga. Pero syempre, sinisave natin yan para sa ating mga bumibili ng alak at soft drinks at regular customers. Meron pang isa dito na chest freezer. So ito, dito po nakalagay ang ating mga pang gin na yelo. Yung set. Bibili ka ng one set gin. Pag sinabing isang gin, isang juice, tsaka isang yelo. So ang kilo po nito ay 3/4. Okay? 3/4. Tandaan. Dito din po nakalagay ang aking mga frozen. Actually po, pinapupull out ko to kay Ace. Ayaw i-pull out ni Ace kasi nga nakikita din niya kapag ang dami kong orders, lalo pagka December tsaka summer, pati ito nasisiksikan ko ng ice cream. So kaya po ako nagkaroon ng tatlong chest freezer ng Ace, ito, at saka yung nandun sa naka-display. Kasi po, nung nagtindahan si Lola Park, hindi na nila pinull out yung nanggaling sa tindahan ni Lola Park na nagsara na matagal ng panahon pa ng hapon. Okay? So, ayan. So, kaya hindi ako bumibili ng appliance para sa another lalagyan ng yelo. So, punong-puno po yan sa ilalim. Okay? At ito, yung lalagyan na natin na para lang sa pang 10 piso natin na bentahan ng yelo. 1 kilo po ang per repack. Minsan nga po, 1 kilo pa and isang guhit. So, parang feeling ko, maghihigit na ako sa kilo. Kasi mamaya, malalaman nyo. Kaya ako, sa totoo lang, ngayon na lang ako talaga kikibo. Sulitin na natin, no? Nang gigigil ako eh. So, ito, pinatay na namin. So, kaya mamaya, ang kwentahan natin sa kuryente, tatanggalin natin yung charge niyan. Kasi hindi naman to generating income, pang personal. So, pinatay ko na kasi I don't think so na kailangan pa yan dahil may chiller naman kami sa kabila. So, kapag mga inumin lang at personal na ilalagay ko na sa 3-door chiller namin doon sa kabila sa mga soft drinks. Okay, so meaning to say, mamaya, ang generating income natin dito sa bodega na to, na 5,000 ang bayad natin per month, ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, ganyan kasi ako magkwenta ng contribution ng bawat generating income. No? So, 6 ang nahan dito na paghahatian sa 5,000. Okay, maliwanag. So, yan ang isa sa formula natin. So, tara. Sana nakikita, no? So, si Mami Park po kasi, nagkwenta po ako ng lahat ng nabili naming yelo as of 28, April 28. So, nag-assume na ako na ang ordering kong yelo from 29 to 30, sinama ko na. So, summer ngayon, malakas ang yelo. Kaya malakas tayong umorder. So, take note, summer kasi ngayon, mainit. Malakas ang demand sa yelo. Okay. So, assuming na tayo ay umorder ng 40 sacks na yelo. At ang 40 sacks po na yelo ay 130 pesos. Kaya po, ang kapital natin is 5,200. Meron po tayong pang 1 kilo, yung nakita nyo kanina na may hawakang plastic doon sa puting chest freezer, pang 10 piso ang bentahan natin nun. So, 25 sako ang mapupunta sa kanya at 15 naman para doon sa pagre-repack ng gin. Okay? Kita nyo? So, total 40 sako. So, doon muna tayo sa nire-repack nating malaki na naka-plastic ng ganito. So, pinlastic natin sa ganyan para bibit-bitin na lang ng customer nang hindi na tayo magdodoble. Hindi natin pinlastic sa walang hawakan. Pero yung sa gin, naka-plastic siya doon sa walang hawakan. Yung tinatawag nating 8x11, yung tinatawag nating labo, plastic labo, pang 1 kilo. Pero ang laman lang po nun ay 3/4. Dadating tayo dyan mamaya. Okay. So, 25 sako ang mauuwi doon sa binebenta nating nakarepack na ganito na pang 10 piso natin. Okay. 25 sacks for per kilo. So, ang 1 sack po ay naglalaman ng 32 to 33, 31 minsan, kilogram. Kapag ka po diniliberan tayo ng sako-sako na yelo. Tinatanggal natin yung butal kasi habang nagre-repack tayo, natutunaw siya. So, yung losses, natatanggal na natin. Kung mabilis kang mag-repack, de mas okay, mas maganda. Okay. So, ibig sabihin, kung per kilo ang ating repack, 30 kilo din ang makukuha natin sa isang sako. Dahil tatanggalin na nga natin yung butal para iyon sa losses dahil sa matutunaw ang yelo habang nire-repack natin. So, 25 sako. For the month of April to ha, 25 sako times 30 packs. Kasi 30 ang makukuha natin na per kilo. Is equals to 750 packs. Ibig sabihin, 750 na ganito sa isang buwan ang narepack natin. Okay. So, yung 750 ay itatimes natin sa 10 pesos kasi yun ang selling price natin. So, 7,500. Wow, ang laki. Laki ha, 7,500. Ano? Kita pa lang sa yelo. Mamaya tingnan natin. Okay. Eto. Dito naman tayo sa 15 na sako. Kasi ito yung ire-repack natin para sa gin for the month of April or sa isang buwan.
So, ang amin pong kilo dyan ay 3/4 para sa repack ng gin doon sa plastic labo. Ito yan. Ito yung plastic na yan para sa repack ng gin. Okay? So, yung 15 sacks for 3/4 for gin. So, ngayon, sa isang sako, makakakuha tayo ng 40 packs. Sa isang sako, makakakuha tayo ng 40 na ganito. So, paano natin nakakwenta yon? Ayan o, division. Dapat marunong mag-division, di ba? So, 30 divided by 0.75 kasi gagawin nating decimal is equals to 40 packs. Okay? So, yung 40 packs na yan, ita-times natin sa 15 sacks. So, makakakuha tayo ng total of 600 packs na ganito sa isang buwan. And take note, hindi talaga literal pagtapos ng buwan ay mauubos yung lahat. No? Lagi tayong may buffer. But assuming na mabebenta natin yung assuming na mabebenta natin yung 600 packs na yan. Assuming lang. So, 600 times 5 pesos, kasi po sa set ng gin, 5 pesos lang po pumapatak ang presyo ng yelo. 5 pesos is equals to 3,000 pesos. Ay! 3,000 ano? Tapos 7,500. Wow! 10,000 mahigit ha. Ang laki. Nasa around 10,500 ba? Oh, hindi pa dyan nagtatapos. Huwag kayong ano dyan. Nakakala nyo yumaman kami sa yelo ha. At yung mga kala mo dyan kung sino, no? Okay. So, yung 7,500, dito yan, yung napagbentahan. At yung 3,000, dito yan, para dun sa gin. Dito sa per kilo, dito sa gin. So, total of 10,500. Pero, ang kapital natin ay 5,200. So, ililes natin. Ayun, no? Nakabili tayo ng 40 sako sa buwan ng Abril. No? 130 pesos per sako. 5,200. So, ililes natin doon sa mapagbibilan na 10,500. Then, hindi pa dyan natatapos. Ha? Gross pa lang yan. Meron pa tayo expenses. So, yung plastic, pagpalagay na natin 300, ano, assume na lang natin yan, 300 yung plastic. Dahil hindi naman nagtatapos sa ganito lang yan eh. Kapag bumili yan ng 3, 4, nakamotor, papa-plastic pa ng medium size, magkano yon? Halos 2 pesos, 3 pesos ang isa nun. So, kaya hanggat maaari, nagpipigil akong mag-plastic. Pag bumili ng ganito, kasama sa gin, di ba? So, kapag maraming set ang bibilin, binubukod ko ito ng plastic sa malaking plastic. Pagka naman pa isa-isa lang, meron kaming designated na plastic na parang sandbag din na ganito, na nandun ang yelo, nandun ang gin, at nandun ang juice. Okay. So, assuming 300 ang expenses sa plastic, diba, pinasyal ko kayo kanina doon sa ating bodega. So, 6 ang maghahati-hati ng space. Kasi, dinivide natin yung 5,000 sa 6 na generating na mga cabinet at mga appliance. So, 2 yung gumagana ng chest freezer para sa yelo, para sa gin, at para dun sa pang 10 piso natin, di ba? So, kaya total of 1,667. Nagkataon naman na parehas nang tumapat sa electricity, sa kuryente. So, para sa 2 chest freezer na yon na gumagana para sa gin at para sa pang 10 piso nating yelo, 1,667 din ang lumabas. So, magkano na lang ang natira sa atin? Ito ang net income, 1,666. Yawa. Isipin mo, wala pa yung hirap mo dyan. No? Wala ka pang hirap dyan. Yung pagre-repack mo. 1,666 lang pala ang kikitain. No? Akala natin 10,500 na, no? Akala natin 7,500. O mga customer, ano feeling nyo? Ang laki ng kinikita namin? Okay. Mag-explain pa tayo. Hala, Mami Park, wala naman pala masyadong kinikita sa yelo. Diyos ko po, Lord, nagpakanda hirap-hirap ka. Tindera ka ba talaga? Yun ang tanong. So, kaya natin sinasabing ang priority natin ay ang ating mga bibili na customer ng alak, ng soft drinks, at regular customer natin na talagang halos araw-araw nakikita natin dito sa ating tindahan. It is because it's very, very hard to just give it away yung ating nirepack na yelo. Dahil dugot pawis at puhunan natin ang nilaan natin dyan para lang may mabili silang yelo sa atin. So, saan tayo ngayon babawi? No? So, kaya pinupush natin na sa alak siya mailagay, sa mga soft drinks siya mailagay, sa mga regular customer mailagay, dahil sila yung mas deserving na makabili ng yelo, maka-access ng yelo. Doon tayo bumabawi. Ngayon, kapag maganda ang bentahan ng alak, lalong-lalo na din sa gin, doon pa lang magiging maganda ang kita. So, kung si Mami Park, hindi ako magaling, marunong makisama, basta-basta sa mga customer, lalo na sa mga regular customer ko, sa tingin nyo ba, tsatsagain kong mag-repack ng yelo na yan, para lang saan lalabas na kikitain ko ay 1,666? Ano ko, baliw? Hindi negosyante ang tawag sa akin. Diba? Nagpapagod lang ako, nagcha-charity. Para sa kikitain kong 1,666, makakarinig ka ng salita sa hindi mo pa regular customer, rarampa pa dyan, na kala mo, pinararamdam sa'yo, nakawalan mo sila. Alam niyo po ba, madalas dito, eto senaryo, hindi ko pinagbigyan ng yelo dito, pumunta sa kabila,
nakabili ng yelo, babalik, dadaan. Alam niyo yung tingin? Basa ko, basang-basa ko. Ako pa ba? Hindi makakabasa? Diyos ko, alam na alam ko nga pag ipokrita eh. Basang-basa ko na parang ganito yung gustong sabihin, no? Sa kabila nakabili kami kahit gaano karaming gusto namin bilhin, nakabili kami. And so what? Ala akong pakialam. So kung naiintindihan nyo, hindi ako affected. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi ako nagagalit kung saan kayo bumili ng gusto nyo. Pero wag din kayong magalit kung hindi kayo nakabili sa akin or hindi ko kayo pin-priority. So ngayon, sana naiintindihan ng mga customer kung gaano kahirap. Hindi nyo alam yung pinagdadaanan na expenses, na kapital at pagod namin. Saan ka nakakita? Sinong tinderang magtsatsaga ng 1,666 para sa 40 sakong yelong nirepack mo ng buong buwan? Nilabasan mo ng puhunan? Sinong tindera ang magtsatsaga sa ganun? Diba? But because alak pinupush natin at ang mga soft drinks at ang ating mga regular customer, sila ang mas deserving na maka-access nun. Kaya hindi ako basta-basta nagle-let go o nagbebenta ng yelo sa kung kanino lang. Dahil napakahirap mag-repack, namumuhunan ka, at higit sa lahat, tumatakbo ang kuryente at tumatakbo ang renta. Ito, sasagutin ko na. Para dun sa mga nandito lang sa subdivision na nakakapanood nito, na mga naging friends ko man dito sa Facebook or follower ko, eto sasagutin ko na yung laging parang issue na may mga customer na eto yung ano niya, bakit naman dun sa kabila nagbibigay naman kahit ilan, ganyan-ganyan. Ay, anong pakialam ko dun? Sila ba nagpapakain sa amin? Anong pakialam ko sa ibang kasari? 'Di ba? Ang pakialam ko yung negosyo namin. Dahil dito kami kumukuha ng kinabubuhay. Ang pakialam ko, yung regular customer namin. Ito kasi nakakagalit, nakakagigil, no? Mas ma-react at mas pilingero pa, yung mga hindi regular customer. Diba? Ngayon, sana mapanood nyo to, mga hinay. Ngayon, sa tingin nyo, panghihinayangan ko kayo, sa tingin nyo, manghihinayang ako na pag dumaan kayo dyan, na akala nyo, pinagmamalakihan nyo ko na bumili kayo sa kabila, bumili kayo sa iba, at nabigyan kayo. Well, eto lang yung sasabihin ko sa inyo, hindi ako affected. No? Hindi ako affected. Bakit? Hindi ko kailangan ng mga pagmumukha nyo na akala mo kayo kung sino sa harapan ng tindahan ko para kikita ako ng 1,666. Nang dahil sa yelo, pakikitaan nyo ako ng hindi maganda. No? Naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo? Eto pa, ito may senaryo. May mga dalagita, bumili ng yelo sa akin, 10 piso. Kasi yon ang ibinibigay ko. Dahil hindi ko basta nilelet go yung nandun sa isang chest freezer na para sa panjin. Dahil pag sinuma mo, magkano lang ang kikitain ko. Halos libre na lang ang yelo doon sa set ng gin. So, ang halos tabig ko na lang ay yung kita doon sa juice at kita doon sa mismong gin. Halos pinamigay ko na nga lang yung yelo para sa gin. Kaya hindi yan basta-basta binebenta namin ng bukod. Hindi kami nagbebenta ng 5 pisong yelo para sa yelo lang. At pag may bumili ng set ng gin, hindi sila makakakuha ng extra yelo na pang gin din na yelo. Ang pwede nilang kunin, kung gusto nila ng extra, yung pang 10 piso na. At alam yan ng mga regular customer ko. Alam yan ng mga, kaya shout out sa mga regular customer ko. Ngayon, naiintindihan na nyo kung bakit ganoon si Mami Pat. Okay. May dalagita. Sige po, 10 piso, bumili. Ngayon, pumunta doon sa kabila. Doon, may binili doon. At nalaman na nagbebenta ng 5 piso doon. Maya-maya bumabalik dito. Sinusoli yung yelo at isusoli na lang daw. Dahil makakabili sila ng 5 piso doon. So makakakuha sila ng 2 pack na tigli 5 pisong yelo kaysa nga naman sa isa na 10 piso. Alam nyo, gigil na gigil ako. Kahit gigil na gigil ako, binalik ko. Sige, ang sabi nga ng Daddy Park, bakit mo binalik? E di nasayang yung pagbukas mo ng rep, pagbukas mo ng freezer. Diba? It's their decision. It's their choice. Hindi ka namili. Tapos magsasoli sila ng yelo. Gigil na gigil ako nun. Pero yung gusto ko nun. Ano sabi ko dun sa mga dalagita? Magmula ngayon, hindi na kayo makakabili ng yelo dito. Hindi ko kayo pagbibilan. Kahit magmakaawa pa kayo, kailangan nyo. Hindi ko kayo pagbibilan. Sa galit ko, sa inis ko. Pero, binalik ko pa rin. Kung tutuusin, hindi ko yung regular customer. Pero pinagbilan ko. Tapos, ganun yung ginawa sa akin. Diba, nakakainis? Diba? So, hindi ko na deserve na para kumita ako ng 1,666 sa isang buwan para sa yelong nagpakamatay ka sa kare-repack. Para sa mga bastos, para sa mga walang modo, para sa mga walang common sense, para sa mga walang konsiderasyon sa aming mga tindera. Hindi ko pagpapalit yung peace of mind ko
sa 166 sa 1,666 pesos doon sa mga customer na hindi ko naman regular na customer na pinagbibigyan mo na nga minsan visit pa, 'di ba? Alam niyo, ngayon lang ako talaga sa tagal ko ng pagtitindahan, ngayon lang ako talaga nag-react ng ganito. No, kasi kanina lang may parang kala mo ano. Actually, halos madalas kong maranasan 'yan, no? Na hindi maiiwasan pag ko-compare kayo na mga kasari, no, sa lapit ng mga kalaban mo. Pero bakit hindi ako affected? Bakit ayoko magpa-stress, ayoko silang intindihin at ayoko magalit, ako nagagalit? Bakit? Tinitimpi ko lang. Bakit? Unang-una, para sa salitang dapat bilang tindera hindi ka mapagpatol. Pangalawa, nasa negosyo ka, hindi ka pwedeng magbuwiset. Sabi ko nga sa inyo, sa mga anak lang ako nai-stress dahil mga nagbibinat at nagdadalaga na. Hanggat kaya ko, hindi ako nagsusunog ng tulay. So ang ibig sabihin, sa English yun parang don't burn bridges. Na baka someday maging regular customer ko din sila, na baka someday bumalik din sila sa akin at ma-realize nila na kahit papaano maganda ang serbisyong ginagawa ko, na maiintindihan nila ako bilang tindera at bilang ka-community nila. So hindi ako basta nagwawala sa harap ng customer o nagngangat-ngat, nagagalit. Hindi ko ginagawa dahil nasa negosyo. Pangatlo, hindi ko ugali na makipagpaligsahan sa mga kapwa ko kasari. Kompetisyon, oo. Pero hindi sa akin manggagaling yung kung ano-anong salita laban sa kanila. Dahil unang-una, hindi ko sila kilala ng personal. Nagpunta ako dito, nagtinda ako ng maayos, legal ang negosyo ko, no? Legal ang negosyo natin, nagko-comply tayo, nagbabayad tayo ng buwis sa bayan at buwis sa bansa. At ngayon, burden pa natin ang kuryente ng 4-piece, di ba? So, sige nga, sinong customer dito, sige, kung may violent reaction kayo, talagang bubita na lang talaga kayo kung di nyo pa naintindihan. Subukan nyo din kayang magnegosyo, no? So, kaya mas nakakagigil, di ba? Yung sinusubukan mo, tinatry mo na bilang isang tindera sa isang community na hindi sila magkaroon ng burden hanggat maaari, na maibigay mo yung presyo na magmi-meet halfway kayo. Pero minsan talaga, no, you can't please anybody. At ang masakit pa doon, hindi mo basta mapi-please ay yung hindi mo pa regular customer. Kasi alam niyo po mga regular customer ko dito, napakadaling kausap. Well, you don't have to explain. Ganon. You don't have to explain. They cannot be loyal to you, of course. Kasi pag sinabi mong loyal, pag wala sa'yo, hindi talaga bibili dun sa iba. Talagang maghihintay na meron ka. But because commodities to, basic commodities to, kailangan nilang bumili sa iba. Diba? So, naintindihan natin yon. But as much as possible, bumibili sila sa iyo, inuuna ka, pinapriority ka. So, that is why you can call them regular customer. You cannot call them loyal customer, but you can call them regular customer. Kaya sila ang priority natin. Sila ang dapat nating uunahin. Naintindihan? Naintindihan? Diba? So, talaga. At ito na ang huli na magre-react ako pagdating sa usaping yelo. At kung taga rito ka lang sa lugar ko, share mo to. Share mo to, panoorin mo, i-share mo nang maintindihan nila kung gaano kahirap at bakit hindi ko basta pinakakawalan ang yelo ng gin at hindi ko basta-basta binibigyan ang hindi regular customer at ang hindi bibili ng alak dito ng soft drinks. Dahil halos pinamimigay na lang namin ang yelo. Diba? So, bumabawi tayo sa benta sa alak. Yon naman ang kainaman. Ang kainaman lang na nandiyan ang yelo natin, kahit papaano ay nakaka-participate ng ating expenses. And syempre, para sa ating convenience. Diba? Kasi hindi naman natin pwedeng ilagay dito lahat ng chest freezer sa second unit and first unit dahil hindi na kasya. So kapag itong mga nakalagay dyan sa bodega ay mga generating income, nagpa-participate yan to compensate the expenses. At ito yung maaamot natin kita. 1,666. Para doon sa dalawang chest freezer ng yelo na generating income. Okay? So, ngayon sana ay nagets na. Di ba? Papagigil pa.